may 3 magkakapatid, si Marco, ang panganay, si Daniel, ang pangalawa, at si Lina, ang bunso. Isang simpleng pamilya lamang sila noon, puno ng tawanan at pagmamahalan. Ngunit isang iglap, nagbago ang lahat. Ang kanilang ina ay pumanaw dahil sa sakit sa puso. Bata pa si Lina noon at hindi pa lubos maintindihan ang nangyayari. Madalas siyang magtanong, "Kuya, kailan uuwi si Mama?" At sa bawat tanong na iyon, tahimik na nasasaktan sina Marco at Daniel. Ilang taon lang ang lumipas, iniwan din sila ng kanilang ama dahil sa aksidente. Bago ito mawalan ng hininga, nasabi niyang may lolo pa silang buhay. At doon nagsimula ang tunay na laban ng magkakapatid. Sa murang edad, si Marco ang tumayong haligi ng pamilya. Siya ang naging kuya, nanay at tatay sa kanilang dalawa. Sa umaga, nag-aaral siya. Sa gabi, nagtatrabaho bilang part-time para may maipangkain sila. Maraming beses siyang umuuwi na pagod, ngunit pipilitin pa rin niyang ngumiti para hindi mag-alala sina Daniel at Lina. "Okay lang ako," lagi niyang sinasabi, kahit hindi naman. Si Daniel naman ay lumaking responsable. Kahit bata pa, tinutulungan niya si Marco sa lahat ng paraan, paglilinis ng bahay, pag-aalaga kay Lina, at pag-aaral ng mabuti. Pangarap niyang makatulong balang araw sa kuya niya. At si Lina, siya ang liwanag sa madilim nilang mundo. Sa bawat ngiti niya, parang nababawasan ang pagod ng kanyang mga kuya. Siya ang paalala kung bakit kailangan nilang magpatuloy. Lumipas ang maraming taon ng hirap at sakripisyo. Sa wakas, nakapagtapos si Marco bilang isang engineer. Para sa kanya, hindi yon tagumpay para sa sarili, kundi para sa kanyang pamilya. Nakahanap siya ng magandang trabaho, ilang taon lumipas habang nagtratrabaho siya. Nagre-review na rin para sa board exam. Sa hindi inaasahan, masayang ang magkapatid dahil nakapasa sa board exam ang kuya nila at unti-unti nilang naranasan ang ginhawa sa buhay. Nakabalik sa pag-aaral si Daniel, at si Lina naman ay patuloy na nangangarap. Ngunit sa gitna ng kanilang pag-angat, dumating ang isang trahedya. Isang gabing malakas ang ulan, pauwi si Marco mula sa trabaho. Pagod, ngunit masaya dahil may maiuwi na naman siyang sahod para sa pamilya. Ngunit sa isang iglap, naaksidente siya. Dinala siya sa ospital, walang malay, at kritikal ang kalagayan. Parang muling gumuho ang mundo, nina Daniel at Lina. Halos maubos ang kanilang ipon sa pagpapagamot. Si Daniel ay napilitang tumigil sa pag-aaral upang maalagaan ang kuya niya at masuportahan si Lina. Sa gabi, madalas siyang umiiyak ng palihim. "Kuya, wag mo kaming iwan," bulong niya habang hawak ang kamay ni Marco sa ospital. Habang tila wala ng pag-asa, may isang matandang lalaki ang dumating sa ospital. "Hinahanap ko ang mga apo ko," mahinang sabi nito. Nagulat sina Daniel at Lina. "Ang anak ko, ang tatay ninyo. Matagal ko na siyang hinanap. Akala ko tuluyan ko na kayong nawala." Hindi nila alam na mayaman pala ang kanilang lolo. Isang matagumpay na negosyante na matagal nang nagsisisi sa pagkakawalay sa kanyang anak. Sa pagdating ng kanilang lolo, nagbago ang lahat. Pinagamot si Marco sa pinakamahusay na ospital. Sinagot ang lahat ng gastusin. Binigyan ng pagkakataon si Daniel na makabalik sa pag-aaral. At si Lina ay nabigyan ng mas magandang kinabukasan. Nagtayo siya ng maliit na negosyo. Ngunit higit pa sa pera, ibinigay ng kanilang lolo ang pagmamahal na matagal nilang hinanap. Unti-unting gumaling si Marco. At isang araw, nagising siya. "Kuya," umiiyak na sabi ni Lina habang yakap siya. Ngumiti si Marco, mahina ngunit puno ng pag-asa. "Hindi ko kayo iiwan?" Makalipas ang ilang buwan, tuluyan siyang gumaling at nakabalik sa trabaho. Mas matatag, mas mapagpasalamat. Nagtapos si Daniel ng kanyang kurso bilang isang doktor at nakahanap ng magandang trabaho. Si Lina naman ay mas lumago ang kanyang shop. At sa wakas, muli silang naging buo, hindi lang bilang magkakapatid, kundi bilang isang pamilya kasama ang kanilang lolo. Sa kabila ng yaman na dumating sa kanila, hindi nila nakalimutan ang hirap na pinagdaanan. Patuloy silang tumutulong sa iba, lalo na sa mga batang tulad nila noon.
nawalan ng magulang ngunit patuloy na lumalaban. Dahil alam nila, ang tunay na yaman ay hindi pera, kundi ang pagmamahal, sakripisyo, at pagkakaisa ng pamilya. Aral na kwento, hindi nasusukat sa yaman ang tunay na lakas ng isang pamilya. Kahit gaano kahirap ang buhay, kung may pagmamahalan, pagtitiis at pananampalataya, darating din ang liwanag sa dulo ng dilim. At minsan, ang mga biyayang dumarating ay hindi lang para pagaanin ang buhay, kundi para ipaalala na hindi ka kailanman nag-iisa.